Kalaboso ang dalawang nagbebenta umano ng armas sa Pasig. Pero hindi lang matataas na kalibre ng baril ang nakuha, kundi mga peking ID na pinalabas na mula sa palasyo, Interpol at media kahit hindi naman. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa surveillance video ng CIDG-NCR, makikita ang transaksyon sa pagitan ng mga undercover personnel at dalawang target sa Pasig City nitong Sabado. Nang matanggap na ang mark money, kumilos na ang mga operatiba. Pulis kami ha. Ganang bumalag ha. Huli ang dalawa sa akto habang nagbebenta ng kalibre 45 na baril na may kasamang mga bala at silencer. Nang i-check ang kanyang gamit, na-recover pa ng mga pulis ang isang 9mm na baril at mga bala. Inaalok tayo ng barel. Ito yung Sig Sauer na caliber 45 at 55,000. So nung chinek natin itong tao na ito, yung subject natin, at the same time yung barel is hindi ito registered sa firearms natin, sa Fed natin dito sa Camp Crame. That's why nagkasa tayo ng bypass operation. Na-recover din ng CIDG ang mga peking ID at calling card na iniimbestigahan na kung nagamit sa panloloko. Tinitingnan natin kung involved siya sa pang-i-scam. Why? Ang gamit niya is yung mga IDs is, una is Office of the President, Office of the Malacanang. Meron pang Interpol at meron din siyang media na ID. So lahat ito is under our investigation, mga false identity ito. Wala pang pahayag ang dalawang suspect na naharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition at usurpation of authority. Mensahe ng CIDG sa mga posibleng na biktima ng mga suspect. Huwag po silang mag-atubili na mag-report sa authority ng mga ganitong modus operandi. Lahat ng mga illegal activities in their localities, report to CIDG and the CIDG will do the rest. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, problemado ang isang senior citizen na dumulog sa team ng inyong Kapuso Action Man. Hindi na nga niya nakuha ang payout ng kanyang ayuda, pinapa-reapply pa umano siyang muli kahit lehitimo naman siyang beneficiary. Taong 2024 narehistro para maging beneficiaryo ng Social Welfare Assistance ng Quezon City Office for the Senior Citizens Affairs ang 66 anyos na si Lola Domi. Ito'y para makatanggap ng 500 pisong ayuda kada buwan ang mga indigent senior citizen na walang pensyon at ibang pinagkakakitaan. Ang problema, hindi nakuha ni Lola Domi ang ayuda sa nagdaang 2 payout ngayong taon. Mayroon daw kayong nakatakda o nakaschedule na payout nitong March at July. Nakuha niyo ba to? Nung time na yun hindi, pero pinalo up ko siya sa August na dahil sa August ko na nakita. Ano po nangyari nung nag-follow up kayo noong August? Mag-apply daw ako ulit. Sa isip-isip ko, ang hirap naman nun. Kung gagawin ko ulit yon, sabi ko, para bang nakakapagod na ay. Ipinagtataka ni Lola Domi kung bakit pinag-a-apply siyang muli para maging beneficiaryo kahit paligitimong nasa listahan na siya ng OSCA. Siyempre, masakit. Ano po ang pakiusap ninyo ngayon sa OSCA? Huwag naman ninyo akong pa-applyin pa ulit kasi iniisip ko ngayon ang layo na ng OSCA office sa barangay. Tapos yung pera kasi, saan ko naman yun kukunin ng igagasto ko? Ang gusto ko lang sana na yung makatanggap man lang ako para malaking tulong na rin sa akin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Quezon City Social Services Development Department. Ito ay binibigay namin quarterly. Ang payout kasi ng Social Welfare Assistance ay through sa City Treasurer's Office. So, kapag halimbawa, meron na kaming schedule ng payout, so ito ay naka-announce sa OSCA Facebook page, then sa city government din, and at the same time sa mga barangay, at sa mga association din na ito yung date ng payout. Kapag hindi nakarating ang isang senior citizen, nag-i-schedule pa rin kami ng unclaim. Mga 3 to 5 days ang schedule namin for unclaim. So yung mga senior citizen na hindi nakarating, even doon sa schedule ng unclaim,
So ang Treasurer's Office, sinusoli na ang pera. Pero nilinaw ng OSCA na hindi na kailangan magparehistrong muli ni Lola Domi dahil ang reapplication ay para lamang sa mga benepisyaryong 1 taon nang hindi nakakakuha ng payout. No need naman na mag-apply pa si nanay. Si nanay kasi sa case niya is para 3 quarters pa lang. Nagpapasalamat naman si Lola Domi dahil sa Nobyembre na itinakdang ibigay ang hindi pa niya nakukuhang 3,000 pisong ayuda. Nagpaalala ang opisina sa mga benepisyaryo na ugaliing i-check ang kanilang official social media pages para sa mga halagang anunsyo hinggil sa schedule ng payout. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katawalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Naghain ng resolusyon ang Makabayan Block para imbestigahan ang mga questionable umanong investment ng GSIS at ang hindi nito pagbibigay ng mga dividend mula pa noong 2019. Kasama ng Makabayan ang ilang empleyado ng gobyerno at grupo ng mga guro. Giit nila, hindi sila papayag na itataya lang umano ng GSIS ang pinaghirapan nilang pera. 1 billion pesos umano sa 8 billion pesos na questionable umanong investments ay sa online gambling napunta. Ayon naman sa GSIS, nasa 1.92 trillion pesos ang net income nito at kumita ng 100 bilyong piso as of August 2025. Patunay umano ito na lumalago ang kanilang pondo at nanatiling secure. Bawat investment ay pinag-aralan umano ng dalawa nitong komite at ng Board of Trustees. Naayon umano ito sa mga investment policies na itinakda ng batas. Mahigit 200 Pilipinong ginawang scammer sa Myanmar ang nailigtas at naitawid na sa Thailand para maiuwi sa Pilipinas. Pero dahil undocumented ang maraming recruit, posibleng marami pang kailangan i-rescue ayon sa Migrant Workers Department. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito ang KK Park sa Myanmar, isa sa pinakamalaking scam center sa bansa. Nasa Myawaddy ito, malapit sa border ng Myanmar sa Thailand. Niraid ito ng Myanmar Military no October 20. Batay sa ulat ng international media, may halos 700 foreigners mula sa scam hub ang tumawid sa Myanmar at nasa mahigit 600 ang kanilang dinetain. Ayon sa Department of Migrant Workers, may 220 na Pilipino na nakatawid na sa Thailand. Siyam pa ang hawak ng labor attaché ng Pilipinas na nananatili sa Myanmar. Ayon sa Department of Migrant Workers, inaasikaso ng mga papeles sa mga naresyong Pinoy para maiuwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. We are still looking at the possibility na baka madagdagan pa. Meron din tayong alam pa na still in the area of the KK Park operation. So we are still also finding out more as to whether may Pilipinong naiwan pa sa KK Park. Pinakahuli lamang ito sa mga naresyong Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar, Laos at Cambodia. Karaniwang siste, aalokin sila ng trabaho sa Thailand pero pagdating doon, ibibiyahe patungo sa kalapit na border ng Myanmar, Cambodia o Laos at sa pilitang pagtatrabahuhin sa scam hub. Sa nakalipas na 2 taon, umabot na sa 1,454 ang nailigtas. Karamihan, mga nasadlak sa Myanmar. Pero dahil illegal at hindi dokumentado, posibleng may iba pang mga Pinoy na kailangang i-rescue, lalo pat nakatanggap ng ulat ng DMW na inililipat ang trabaho o dinadala na ibang bansa ng mga sindikato ang kanilang mga biktima. Sa Cambodia halimbawa, ang estimate nung napag-usapan namin ni Ambassador noon, ni Ambassador Mayos, around 200 to 300. But still, that's a good enough number to be concerned and to continue to coordinate with the proper authorities. Dahil online ang ginagawang recruitment ng mga sindikato, 24 oras ang monitoring ng DMW sa mga package tour o job opportunities na ipinopost online sa rehiyon ng Thailand, Cambodia, Laos at Myanmar. Umabot na raw sa 70,000 ang mga post na ipa-take down ng mga otoridad. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DMW at DICT sa mga social media platform tulad ng Facebook at TikTok, pati ang pagsasampa ng mga kaso sa mga napapatunayang nagre-recruit. May ilan na rin mga nakatulan. Pero ang pinakamahalaga ayon sa mga otoridad ay sa bawat isa namang galing ang pagiging mapanuri. Kung ang modus halimbawa ng recruiter tulad ng isang nakasuhan ay idadaan sa Palawan ang biyahe patungong Thailand, may mga recruiter din na sa ibang bansa ay dinadaan ng mga biktima
tulad ng Singapore at Malaysia bago dalhin sa ibang bansa. At kung hindi otorisado ng DMW Employment Agency o recruiter na inyong kausap, agad na magduda at huwag magpasilaw sa alok na magandang kita. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa kanyang magkasunod na talumpati sa ASEAN-US Summit at East Asia Summit, mariing tinuligsa ni Pangulong Bongbong Marcos ang tangkang pagdeklara ng China sa Baho de Masinloc bilang kanilang nature reserve. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Vicky, sa pagharap nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang mga pagpupulong dito sa 47th ASEAN and related summits, ipinarating ng Pangulo sa iba't ibang mga world leader ang masidhing pagtutol ng Pilipinas sa binabalak ng ibang bansa para sa Baho de Masinloc na idiniin niyang nasa jurisdiksyon ng Pilipinas. Sa harap ng world leaders kabilang si US President Donald Trump, mariing tinuligsa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatangka na ideklarang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal bilang nature reserve. Sa kanyang intervention speech sa ASEAN-US Summit kahapon, iginiit ng Pangulo na labag yan sa soberanya ng Pilipinas, pati sa traditional fishing rights ng mga Pilipinong mangingisda na kinikilala ng UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Matatandaang nung isang buwan, inaprubahan ng State Council ng China ang pagbuo ng tinatawag nitong Huangyan Island National Nature Reserve sa Baho de Masinloc. Ang pagkondena sa planong yan inulit muli ng Pangulo sa kanyang intervention speech sa 20th East Asia Summit kanina kung saan kabilang ang China. Muli niyang idiniin ang matinding pagprotesta ng Pilipinas sa pinaplanong National Nature Reserve ng kapitbahay nito sa Hilaga. Sinabi niyang ang Baho de Masinloc ay matagal ng mahalagang bahagi ng Pilipinas at ang Pilipinas ang may soberanya at jurisdiksyon dito. Ang Pilipinas din ang merong eksklusibong otoridad para magtatag ng environmental protection areas sa teritoryo nito at karagatang saklaw nito. Nasa pulong si Chinese Premier Li Qiang pero hindi pa malinaw kung anong reaksyon ng China sa mga sinabi ng Pangulo. Sa kanya namang opening speech, sinabi ni ASEAN Chairman at Malaysian Prime Minister Anwar bin Ibrahim na ang anumang issue sa South China Sea nais daw nilang maresolba sa loob din ng ASEAN. We want it to be resolved within ASEAN and ASEAN with our partners in the region. Because the moment is seen to be imposed and dictated by outside forces, things becomes more problematic and tense. As far as we're concerned, things are still under control. Matatandaang nauna nang ipinahayag ng isang Chinese minister noong 2022 na dapat daw ay pigilan ng ASEAN ang lahat ng external interference sa South China Sea Code of Conduct. Sa kabila naman ng mga tila patinding insidente ng panghahara sa West Philippine Sea, sinabi ng Pangulo na mananatiling matatag, kalmado at determinado ang Pilipinas sa pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at sa pagtatapos ng isang makabuluhan at epektibong Code of Conduct na naaayon sa international na batas. Sa photo opportunity ng mga ASEAN leaders sa ASEAN-Japan Summit, kapansin-pansing wala ang Pangulo. Wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Vicky, alas 6 ngayong gabi ang bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam na sinundan naman ng kanyang pagdalo sa 15th ASEAN United Nations Summit. At bukas, Vicky, ay magtatapos na ang 47th ASEAN and related summits sa pamamagitan ng isang closing ceremony na susundan din ng handover of the ASEAN chairmanship sa bansang Pilipinas. At yan ang pinaksariang balita mula pa rin dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. May dagdag gastos ang mga biyahero ngayong undas kabilang ang toll sa ilang expressway at malaking taas presyo sa produktong petrolyo bukas. 2 piso ang imamahal ng kada litro ng diesel habang piso at 20 sentimo naman ang itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina. May pagtaas din sa presyo ng kerosene na piso at 70 sentimo kada litro. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Para naman sa mga daraan sa Cavitex, asahan ng mas mataas na toll simula po bukas. Para sa R1 portion ng expressway o yung mula Seaside hanggang Zapote,
39 pesos na ang sigil sa Class 1 o yung maliliit na sasakyan mula sa kasalukuyang 35 pesos. Magiging 78 pesos ang sa Class 2 mula po sa 70 pesos. At 117 pesos ang sa Class 3 o yung malalaking sasakyan tulad ng mga truck mula po yan sa 104 pesos. Sa R1 Extension Segment 4 naman na mula po Zapote hanggang Kawit, 88 pesos na ang sigil sa Class 1, 176 pesos sa Class 2 at 264 pesos naman sa Class 3. Tinuldukan na ng Ombudsman ang pag-asa ng mag-asawang Diskaya na maging state witness kaugnay ng anomalya sa mga flood control project. Punto ng Ombudsman, paano sila magiging state witness kung sila umano ang mga nasa sentro ng katiwaliang iniimbestigahan at ayaw pang makipagtulungan? Nakatutok si Salima Refran. Sir, what about the Diskayas? The Diskayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Isinara na ng Office of the Ombudsman ang pagkakataong maging state witnesses sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa mga kaso kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects. Tanong ng Office of the Ombudsman, paano magiging state witnesses ang mga nasa sentro mismo ng operasyon para kumikbak sa mga proyekto ng DPWH? Kasi lahat po talaga ng kabalastugan ng DPWH pinasukan na talaga ng Diskaya eh. So I don't think they're in any position to bargain with the government, especially with their status as state witness. It's beyond that already dahil sa nakita ho nating ebidensya. Sa ngayon, nakaharap ang mga Diskaya sa mga reklamo ng DPWH at Commission on Audit para sa 5 flood control projects sa nagkakahalaga mula 39 million hanggang 96 million pesos. Kapwa-respondent nila sa mga reklamong ito ang Sims Construction at Wawaw Builders at mga opisyal ng DPWH First Engineering District of Bulacan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mga Diskaya. Samantala, inaasahang haharap naman sa fact-finding investigation ng Ombudsman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, lalo na sa partisipasyon ng mga mambabatas. Si Yusek Bernardo, gusto natin siyang kausapin din para doon sa ating, yung mga above the salary grade of the district engineer. Ano ba talaga ang naging sistema dyan sa taas? Dineputize naman ng Ombudsman ng Department of Justice para magsagawa pa ng fact-finding investigation sa mga dating DPWH personnel na sina District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Kalunos-lunos ang sinapit ng 5 sakay ng elf truck na nasangkot sa doble disgrasya sa Bontoc Mountain Province. Ayon sa Bontoc MDRMO, alas 6 ng umaga kanina nang bumangga ang elf truck sa 2 nakaparadang sasakyan sa Bontoc, Tabuk, Enrile Road. Dahil dito, nahulog sa bangin sa kadumiretso sa Chico River ang elf truck. Nasa 170 meters ang lalim ng pinagbagsakan nito. Nahanap na ang 3 sakay na dead on the spot. Patuloy namang hinahanap ang 2 pa. Mga construction worker po ang 5 sakay na papunta sa Kuro-Kuro sa bayan niya ng Sadanga. Mga kantang nagpakilig at nagpabilib ang handog ng Sparkle Stars sa Fiesta sa Calaca, Batangas. May report si Diane Loceliano ng GMA Regional TV. Masigla. Masaya. At puspos ng pananampalataya. Ang isang linggong pagdiriwang ng Fiera Oktubre de Rafael 2025 sa Calaca City, Batangas. Pagbibigay pugay ito sa kanilang patron na si San Rafael Arcangel. Nagkaroon ng iba't ibang mga relihiyosong seremonya, agri-fair, socio-civic at talent program. Pati ang tagisan ng ganda at talino sa binibining lungsod ng Calaca 2025. Hinarana ni Sparkle artist TJ Marquez at The Clash 2025 Grand Champion Jong Madaliday ang mga kandidata at audience. Bumirit din si All Out Sundays Queen of Diva, Jessica Villarubin.
Very overwhelming po yung mga tao. Kasi na-shock kami sa mainit na pagtanggap nila sa amin. So sana po ay makabalik kami. Sobrang na-enjoy namin, sobrang nakaka-hype silang haranayin. And ayun, as an artist, madami maganda sa Kalaka. Kasi ngayon nakita ko lahat, sobrang halos ang dami kong nakita na deserving manalo. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Dayan Luceliano, nakatutok 24 oras. Balikulungan ang lalaking suspect sa pananaksak sa kanyang kaibigan sa Quezon City dahil umano sa selos. Nakatutok si Bea Pinla. Mga pulis kami, may dala kaming warrant of arrest. Hindi na pumalag ang 32 anyos na lalaking ito nang hulihin siya ng mga operatiba sa bisa ng warrant of arrest noong Biyernes sa Quezon City. Ang lalaki, inaakusahan ng pananaksak sa kaibigan niya sa loob ng isang sementeryo sa Maynila, mahigit 1 taon nang nakalilipas. Ang pinag-ugatan umano ng krimen, selos. Yung suspect po natin, naginala po siya may karelasyon yung asawa niya sa biktima. Kaya po doon sa nagselos po siya, kaya siguro nagawa niya yung krimen. So dahil doon, pinagsasaksak niya yung biktima natin sa loob mismo ng North Cemetery. Nagtaguraw ang akusado matapos ang krimen hanggang sa makita siya ng isang concerned citizen sa barangay St. Peter. Tawag po ng mga concerned citizen po to sa amin na may kahina-hinalang ali-aligid lang sa areas, lalo na sa mga restaurant. Ito pala ay yung suspect sa pananaksak sa North Cemetery. Binantayan na po namin yung kahabaan ng Banawe at namataan po namin siya nakasakay sa jeep. Tapos sinuli na po siya ng mga operatiba po natin. Kasong homicide ang isinampa laban sa akusado na hawak na ng Laloma Police Station. No comment na po. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang akusado noong Enero 2024 para naman sa kasong theft. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Naungkat sa pagdinig ng budget ng Senate Electoral Tribunal ang nakabimbing petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng paghawak sa pwesto ng isang senador. Ayon sa Deputy Secretary, inihain ang co-warranto petition laban sa isang senador nitong Hulyo dahil sa issue sa kanyang citizenship. Hindi na nagbigay ng detalye at hindi rin pangangalanan o pinangalanan ang naturang senador. Pero sa isang slide ay pinakita sa pagdinig habang tinatalakay ang accomplishments ng tribunal. Nakasaad na nakatanggap sila ng petisyon laban kay Senador Erwin Tulfo noong July 2025. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Tulfo na alam niya ang tungkol sa nakabimbing co-warranto case at handa raw siyang harapin ito. Anya, ang petitioner ay ang siya ring nagsampa ng disqualification case laban sa kanya noong kampanya. Pero lahat daw ng disqualification case laban sa kanya ay dismissed na. Di lang serving face card, pang malakasan din ang boses ni Sparkle Stars Angel Guardian at Kylene Alcantara na nagpabilib sa isang concert. Si Angel may rendition ng OST ng Encantado Chronicles Sangre habang heartwarming naman ang version ni Kylene sa isang OST ng Pinoy adaptation ng hit K-drama. Makichika kay Aubrey Carampel. Makapanindig balahibo ang powerful rendition ni Angel Guardian ng Bagong Tadhana, ang OST ng pinagbibidahan niyang Kapuso Telefantasia ng Encantadia Chronicles Sangre. Dream come true raw ito para kay Angel na gumaganap as Sangre Dea. Talagang napakalaking karangalan po, pangarap ko lang yun, and may na-tech na naman ako sa boxes ng mga goals ko or mga gusto kong magawa. Medyo pause pa rin po ako ngayon kung naririnig nyo. Pero thank God dahil nairaos ko. Bago ang performance, kumuha pa raw siya ng voice coach para mas makapagbigay ng makabuluhang performance. Sa OST Symphony 2, K-Drama in Concert, itong Sabado, na collaboration ng National Commission for Culture and the Arts at Korean Cultural Center of the Philippines. Shining din si Kylene Alcantara na nag-perform din sa event. Hearts as one.
Kinanta niya ang You Are My Destiny na OST ng hit K-drama series na My Love from the Star, na ipinalabas at ginawan din ang Pinoy adaptation ng Kapuso Network. I'm such a K-drama fan, kaya sobrang isang malaking karangalan, and I'm such a fangirl right now. I hope magkaroon po ako ng mga gantong experience pa in life. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita po ngayong Lunes. 59 na araw na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.